pero Ilocano alam ko, Ilocano manaputlan. Okay. Sino ba ang Ilocano sa inyo? Pagkakasama kamay? Ang Ilocano? Ayan. So, maawatan nyo, daging nyo pagbaga, kaya maawatan nyo. Okay, so ang topic na nagbigay sa akin ay church service and ministry. Ayan. Okay, church service and ministry. At ang aking yan ang yan ang ating text. Okay, Romans chapter 12 verse 1 up to 8. Okay, so basahin natin. Tayo tumayo. Ayan, okay. So, basahin natin mga kapatid. Okay, salit-salit natin basahin. Basahin ko ng verse 1, basahin nyo ng verse 8, verse 2, sabay-sabay tayo sa verse 8. Okay, ganito ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. So we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it, do it with simplicity, he that rolleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Kaya dadong lang tayo. Hindi kayo sumabay sa akin sa verse 8. Sabi ko sabay-sabay tayo sa verse 8. Okay, pray tayo. Lord God, most merciful Father, thank you so much, O Lord, for this opportunity you've given to your servant, providing wisdom, as you also provide our listeners, that the lesson that I'm going to understand for this afternoon will be clearly understood and will be a reminder to us and a nourishment for us of our soul. We will do what we exalted and it's so much, Lord. Thank you so much of having a God who's like you, is responsible, and you are answering our requests and prayers. Tulungan niyo kami, gabayan po kayo. Pangalan ng Jesus ng dalangin. Amen. Okay, let's be seated. Okay. So, pag titignan natin mga kapatid, yung natin church service and ministry. Okay, church service and ministry. Okay, pag titignan natin dito, sabi niyo dito, I beseech you therefore, brethren, sa verse 1, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay. So, paano tayo magkaroon ng reasonable service? Ayan. Dito rin, sa verse 6, sabi niya, okay, sabi 6 and 7. Having then gift differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. So dito, ating uulit ang ating lesson for this morning about Christian service and ministry.
Christian service and ministry. Okay? Yan. Okay, sa Romans 1:12:1, I beseech you therefore, brethren, naulit ko na kanina, nabasa na ko na, pero gusto ko lang ulitin, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, with His reasonable service. Okay. Dito sa 2 Timothy 1:9. Okay, so bago tayo magkaroon ng ministry, kay ministry sa church, ay kailangan itong mangyari sa atin. Ano ito? 1 Timothy 1:9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, He was given us in Christ Jesus before the world began. So tandaan natin, mga kapatid, na bago tayo magkaroon ng serbisyo at tumanggap ng ministry, kailangan maligtas tayo. Kailangan maligtas tayo. Okay? Next na gagawin ng Panginoon dito sa 1 Timothy. Yan, 1 Timothy chapter 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Remember that? 1 Timothy 1:12, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So that is how to serve the Lord and be called to the ministry. Kailangan maligtas ka, then ang Panginoon, you're going to enable you. Ano bang ibig sabihin ng enable? Ang enable, ibig sabihin, walang-wala ka, pero binigyan ka ng Panginoon. Wala ka so enable you. Ibig sabihin, hindi mo kaya ng isang bagay, pero ang Panginoon ay ito ay binigay niya mga bagay nito dahil kailangan mo. Yun ang Panginoon. Okay? Yung Panginoon. Kaya ang Panginoon, tandaan natin, hindi lang siya pumipili ng mga matatalino. Pero pumipili din ng Panginoon ang mga tao na kahit walang alam. Pagkatapos naligtas, at ang requirement lang yan, dapat maging masunurin. At pag masunurin yung taong yan, God will enable him to become effective and successful into the ministry. Okay? So, gusto ko lang ito tignan lang dito as a part of our explanation for this doon sa 1 Timothy. Gusto ko lang basahin ito mga kapatid 1 Timothy 1 Corinthians. Sorry, medyo tumatanda na tayo. Yung sinasabi aking utak ay iba ang nababanggit ang aking dila. Sa 1 Corinthians. Okay, dito sa 1 Corinthians chapter 1. Sabi dito sa 27, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So tignan natin dun sa 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Okay, balik tayo sa 27, 28 na. And base things of the world and things that are despised hath God chosen. Yea, and things which are not to bring to naught things that are. Things that are. Okay, dito sa verse 30, but of him are ye in Christ Jesus, who God made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. So napag-alaman natin kaninang umaga mga kapatid tungkol doon sa madapat nating malaman sa salvation. So tandaan natin mga kapatid, ang isang tao na hindi ligtas at pag maglilingkod dyan, makita mo yan. Makita mo. Bakit? Ang kanyang mga ginagawa, hindi sang-ayon
sa Biblia. Bakit? Wala yung banal na espiritu na siyang tumutulong sa ating paglilingkod. Okay? Sa ating paglilingkod. Okay? Tignan pa natin diyon sa verse 2 Corinthians 4:1. Therefore, saying we have this ministry. So once God have given you the ministry, anong sabi ng Apostle Paul for this? Therefore, seeing we have this ministry as we have received mercy, we faint not. So tandaan natin mga kapatid, pag ikaw ay pinili ng Panginoon na maglingkod, hindi tayo pinili ng Panginoon para magkaroon ng kaligtasan. Tayo personal. Dahil tayo lahat ay pinili ng Panginoon para lahat tayo maligtas. Okay, pinili tayo lahat ng Panginoon para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero hindi naman tayo lahat maligtas. Bakit? It depends na ngayon yung iyong paniniwala sa Kanya. Maniwala ka na sa Kanyang ginawa, maligtas ka. Then once already saved, then God called you. Then if God called you, He will enable you and put you into the ministry. Sabi ng Bible, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Huwag kang manlulupay-pay. Bakit? Andiyan ang Panginoon na nagtuturo sa iyo. Andiyan ang Diyos that enabled you to serve. Okay? Enabled you to serve. So yun ang dapat natin ilagay sa ating mga puso-isipan natin. So alam nyo, hindi ako nag-aral sa Bible school. Okay? God called me 3 times sa ministry. Nung naligtas ako, mayroon akong trabaho sa gobyerno. Okay, naging, siyempre, naligtas. Mayroon akong kapatid na dalawa na ito ay, kasi ang tatay ko nung pagka-graduate ng high school, namatay. Medyo bata-bata ang tatay ko nung namatay. E pagkatapos, ay pinaaral kami ng nanay ko. Nung naging first year ako ng college, pag second year, sabi ko, Nang, nahihirapan ka. Tumigil na lang ako sa pag-aaral. Sabi ko sa kanya. Pero sabi naman niya, anak, kinukutya ako na bakit ko daw kayo pinapaaral, hindi ko naman kayo daw mapapagraduate kami sa akin. Umiyak siya. Kaya because of that, ako'y nagpatuloy. Nagpatuloy ako. Okay, pagkatapos naging active na ako sa gawain ng church. Pagkatapos ang Diyos gusto niya na ako ay mag-resign na para mag-Bible school. Mag-Bible school ako. Pero sabi yung bunso namin, Kuya, huwag ka munang magre-resign. Patapusin mo kami. Pagkatapos, makatapos ako sa pag-aaral, sabi niya, pag makatrabaho na ako na ang susuporta sa iyo sa pag-aral mo sa Bible school. So, because of that, hindi natuloy. Pero, nagkilala naman kami kay Sister Juicy. Ayan, pagkatapos, kasawa na kami, may anak na. Gusto ko na naman ito'y mag-resign dahil may panawagan talaga ako mag-resign. Pero, mayroon na kaming anak nun. Si Kesia at saka si Kesteli. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, huwag naman na. Huwag naman na. Sabi ko, huwag mo na. Okay, mayroon akong mga anak Okay, paano ko mapapaaral mga yan pag magre-resign ako? Sabi ko. So, hindi natuloy. Pagkatapos, na-promote ako sa gawain. Kaya nagiging municipal head na ako, taga-utusan. Pero dahil so na-promote ako, pagtas na-promote ako, doon na nakikita ko ng korupsyon ng gobyerno. Nakita ko na. Kasi nasa DLG ako MLGO na ako ngayon. Siyempre, we are supervising yung mga project ng national government sa lokal. Hindi ako talaga kumukuha. Pero pag nakikiusap yung kontraktor, siyempre maliit na kontraktor mga yan. Okay, sir, pinipirmahan ko. Na kung mayroong maliit lang problema, pinipirmahan ko niyan. Okay. Pagkatapos, pag pinipirmahan ko, sabi ko kung ano ang tama-tama, bakit ito pinirmahan ko. Okay, pagkatapos pag mayroong nag-report ako sa national, sa mayroong project. May project, ito ay ghost project. Pinareport sa amin. Di sinabi ko wala. Alam nyo, gusto kong patayin. Buti na lang yung MPDC, medyo kabataan pa. Kabataan pa ako noon Okay, kabataan siya, kabataan.
So, sabi niya sa akin, mas bata sa akin nun, Kuya, narinig ko usapan nila Tres at sa kanyang mga kasama, titirahin ka daw. Alam mo mga titirahin nung araw, papatayin ka. And because of that, nagmamadali ako na ito ay tumawag sa boss namin, Sir, ganito. O sige, lumipat ka na. Punta ka na doon sa municipal, doon sa inyo. Okay, so ganun ko yun. Because of that, nag-resign ako. I went into the ministry. Nag-resign ako, pagkatapos, siyempre, pagkatapos dyan, tinawagan ulit ako ng Panginoon. Pero nag-resign ako, may asawa na ako, no? Asawa na ako. So, ngayon mga kapatid, so wala akong background sa Bible school. So alam mo, kwento ko lang ito, kung paano ako naging Bible believer. Minsan nakabasa ako ng magazine na sabi niya, ito ay authored by a priest ng Word of God, ang Bible ay hindi puro, maraming kamali. Nung maraming kamali ito, nasabi ko sa sarili ko, ang tagal ko palang niloko yung mga tao, totoo kaya ito. Alam mo, hindi ko makapag-preach nun alam ni Sister Josie yan. Pero, mayroong mga Kristiyano nga marakmanite nung araw na nagtitinda sila ng mga kitchen utensils. Nakarating sila sa amin, taga-Tarlac. So binigyan ni Sister Josie ng invitation. Binigyan naman ni Sister Josie yung invitation, nag-invite sila for a Bible conference. Okay, sabi ko noon, nabasa ko yung problema. Do you have a problem about the words of God? This is a conference that you need. That will enlighten you about the perfect words of God. Ito ang kailangan ko, kako. So, hindi ko alam ng Tarlac, pumunta ako. Then, nakilala ko si Dave Reese, Mel Austin, at saka, yung isang yun. Nakalimutan ka ng pangalan. Ito na ituro tungkol sa salita ng Panginoon. Ken Blue, yes. Si Ken Blue. Yan, thank you. Si Ken Blue. So, doon na ipaliwanag ang purity of the words of God. So, at that time, ito ngayon ay nag-aaral ako ng Biblia, nagbasa-basa. Okay, so on that time ay naalaala ko, mabasa ko ng whole Bible 3 times a year. Sayin ko yun. So, binasa ko yan ng how many years? Okay. Then because of that, pag nakikinig na ako ng preaching, okay, kahit hindi mo basahin mo lang doon, pag may presyon, oo, nabasa ko yun Nabasa ko yan, babalikan ko ngayon. Pag babalikan ko yan, tumatatak na sa isip. Okay. So, mga kapatid, by that, ay sabi niyang Biblia dito, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his purpose and grace, who was given us in Christ Jesus before the world began. Verse 1 and 12, and I thank Jesus Christ our Lord, hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Okay? So, noon, sabi ko na hindi ako magpapastor. Okay, sabi ko, okay, church, ako na wala lang umalis yung pastor namin. Umalis ang pastor namin. Kaya sabi ko, okay, tatawag tayo ng magpastor. So, gumawa kami ng letter, nag-call ng pastor, for ilang graduate ng Bible School na sinulatan namin, hindi nag-response. So linggo noon, nagpe-pray ako. Parang mayroong sumagi sa aking isip ko na dahil nga mga apat beses na ba yung sulat natin sa noon? Okay? Walang nagre-response. Because of that, nung nagpe-pray ng umaga, ano sabi ng Bible Panginoon sa akin, parang ikaw ang gusto ko magpastor. Parang ganun ano ko lang. Pag ipupusap ng Panginoon. Naiyak ako. Lord, totoo ba na gusto mo akong magpastor? Wala akong alam, Lord. Wala akong alam. Okay. So because of that, sabi ko, yes, God, if that is what you want, I will obey. Okay? Kaya sabi niya daw, had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his purpose and grace, it was given us in Christ before the world began. Okay? Then, and I thank Christ Jesus our Lord hath enabled me. So he used the Rachmanites to give me the foundation of right division. Pagkatas nagkaroon ng problema,
nagkaroon ng na divide. Kaya wala akong kaalam-alam doon, pagkatapos, dinamay ako. Hindi ako kinakausap, hindi na ako kinikibo, o hindi na ako ini-invite, and so on and so forth. Wala na, yung alam. Okay, hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos, sabi ni Pastor, doon ka. Sabi niya, Pastor, invite kita, punta ito sa Lipa. O sige, Pastor. Punta ako, dadaanan kita. Dinatang ko doon sa kuha nila noon, may school, mayroon silang school eh. Saan na yun, lugar na yun? Okay? So dinaanan ko siya. At umaten kami. Doon naligtas si Pastor Anton, young people pa noon. Doon naligtas. Nung nagpunta ako doon sa Lipa. Nag-forward siya. Pagkatapos, kinagabihan, nag-testimony. Ngayon lang ako naligtas. Sabi niya. Okay? So, at that time, mga kapatid, so God enabled me, no, to know more when I fellowship with with the Lipa brethren. Hindi ako gaanong naano doon noon. Pero, pangalawa, si Evangelist Bobby naman. So, sabi, tagal na din nakita. Sabi niya sa akin. Noon ay nag-umpisa pa lang yung cellphone, na yung malalaki na cellphone. O sige, invite kita. Mayroong Bible conference doon sa San Mateo. Sabi na San Mateo. O sige, sabi ko, punta ako. No, si Pastor Ben nag-preach. Mayroon akong mga problema noon sa Bible. Nagdadoubt ako doon sa sinner's prayer. Nagdadoubt ako na hindi doon ako naligtas. Kasi because of Acts chapter 10 verse 43 and 44. Okay? Anong sabi niya doon? Okay, gusto ko lang basahin Okay? Acts chapter 10, 43. Sabi niya dito, and he commanded us to preach unto the people and testify that which ought na. Okay, mali pala yun. Verse 42 pala yung binabasa ko. 43. To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Okay, bagamat exact hindi para sa atin ito. Pero ang punto ko dito, mga kapatid, sabi niya, whosoever believeth in him shall not receive, shall receive remission of sin. Maniwala ka lang, mapapatawad ka na. Okay, o maririmit na yung kasalanan mo, mawawala. Okay, then 44, while yet Peter speak this word, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. So si Pastor Ben sabi niya, pag maniwala ka lang, masiligtas ka na, sapat na yon. Sabi ko, mayroon pala ganyan. Mayroon pala ganyan, kako. Kaya from that time on, I started the fellowship with the Lipa brethren. Okay? So, ako'y nagpapasalamat dahil ang Panginoon, ito ay ginabayan ako tumulong, tinulungan ako, at lalo akong naging grounded sa Biblia. And to him, sabi niya, and I thank praises our Lord that enabled me, for that he counted me faithful, putting me to the ministry. Okay? Then 2 Corinthians 4:1, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. So, my dear brethren, sa ministry ay hindi ito'y nakahiga ka sa bed of roses. There are problems na dumarating. Pero pag matututo tayo, magtiwala lang sa Panginoon, and you must have to put in your mind that do always what is right, and believe the Lord that He will be your helper. Alam po ang Panginoon, tutulungan at gagabayan tayo. Hindi tayo papabayaan na mawala sa ministry. So alam niyo, God allowed problems to come into our life. Kasi sabi sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, for they called according to His purpose. God allowed problems to come into our life. Para sa ganoon ay makita natin lalo ng Diyos ay matapat. Hindi ka pinapabayaan. Okay? Hindi ka papabayaan. Okay? So, sa ating understanding about the lesson, so we're going to study we're going to differentiate what is service and ministry. Okay, so definition of terms.
Okay. So, dito sa Biblia, dito sa 1 Thessalonians 1:9, sabi niya, at before that, ay tignan natin kung ano ang service. What is the meaning of service? Service is an action of helping or doing works for someone. Yun ang service. Okay, tutulungan mo o gagawa ka na isang gawain para sa isang tao, para sa iba. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, 1 Thessalonians 1:9, ano na lang siguro ng mag-ano dyan habang nag-ano ako dito. Arguin ko na lang. Para hindi dalawa ang takbo ng isip. Okay? Sa 1 Thessalonians 1:9 sabi niya, for they themselves show us what manner of entering in he had unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. Okay, so dito makita natin, mga Thessalonian believers sa ni Apostle Paul, sila ay lumayo sa mga idols, then naglingkod sila sa Panginoon noong nagkaroon sila ng kaligtasan. Okay? Yan, Galatians 1:13 sabi niya, for brethren, you have been called unto liberty, and use not only for an occasion to the flesh, but by love serve one another. If we say that we are serving the Lord, the living God, we must have also to serve one another. Okay? Serve one another. Sa Philippians chapter 4:3, and I entreat thee also, Trioc fellow, help those women who labor with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose name are in the book of life. So dito, mga kapatid, ito, loving one another dito, it is helping one another in the ministry. Magtutulungan tayo sa ministry. Kaya yan ang ibig sabihin ng service sa Panginoon. Okay? Dito sa Romans 12:1, then, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? Which is your reasonable service. Okay, so dito mga kapatid, para magkaroon ka ng reasonable service, mayroon kang dapat gagawin. Okay, yan. So that is the definition of service. Okay, ano naman ang ministry? What is ministry? Ministry means vocation of a minister. Okay, dito Ephesians 4:1, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherein you are called. Di ba doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi niya, and he saved you and called you with an holy calling. So dito naman, I therefore the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherein you are called. Ang vocation dito ay ministry. Vocation dito ay ministry. Ano bang vocation? Okay? Vocation, di ba? White collar, blue collar job. Anong blue collar job? Ito ay hindi okay. Ang difference between blue collar job and white collar job, ang white collar job, puro ballpen lang ginagamit mo, okay? Typewriter, ballpen lang, pero blue collar job, gagamit ka ng pala, gagamit ka ng martilyo, di ba? Blue collar job. That is vocational course, vocational work. Kaya nga, ang ministry na ilang tulad sa vocation. Na pag ikaw tinawagan ng Panginoon, ibig sabihin na hindi ito'y mataas na gawain yan. Ha? Kundi, sabi nga, vocation Vocation. Okay? So therefore, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation when in you are called. Okay? So ngayon, okay, ayan, dito sa Acts 20:24, sabi, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry. So, pag titignan natin mga kapatid, yung vocation and ministry are synonymous according to Apostle Paul. Tinawagan ka sa gawain na to, vocation na to. Sabi naman, I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord to testify the gospel of the grace of God.
So that is the ministry, primary ministry, binigay ng Panginoon kay Apostle Paul. Okay, what is a minister? Minister means servant. Minister means servant. Okay? Pag tayo minister, servant ka. Okay? You are doing service to the Lord. Okay? You are doing service to the Lord. Okay? So sabi ng Bible, the 1 Corinthians 4:1, let a man so account of us as of a ministers of Christ and steward of the mysteries of God. So we are accounted as a minister, as a servant of Christ, and steward kay taga-alaga o responsible sa ibinigay na gawain. At ano ito? So responsible na ito ay depensahan, depensahan ito o ito ipapahayag ang mysteries of God. Okay? Then dito sa 1 Corinthians, dito sa Ephesians 3:7-8, sabi niya, I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of His power, unto me whom I am less than the least of all saints, is this grace given that I might preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So the primary ministry of Apostle Paul is to preach the gospel to the Gentiles. And what is that gospel? It is the gospel of the grace of God. Ngayon ay naging topic natin doon sa Manolo for Kids, kapatid. Okay? Then why should we serve or minister? Okay? So, God called the believer to serve in the ministries of God. So, again, I would like to remind 2 Timothy 1:9, nabasa natin kanina, save us and call us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, He was given us in Christ Jesus before the world began. Okay, ito, ang Panginoon, inordain niya ito, o ito ay kanyang ito ay kanyang plinano, ito before the world began. Ano yung before the world began? Before na ito ay nagkaroon ng recreation. Before nagkaroon ng Genesis chapter 1 verse 3. Or verse 2 and 3. So before the world began. Okay? Kaya ito ang tinutukoy. Pag ito babasahin natin, yun ang the church, the body of Christ. Okay? The body of Christ. Okay. So ngayon, ang pag-aaral natin ngayon ay the requirements of effective service to God. God called us to serve Him. Ang Diyos, tinawagan tayo na maglingkod. Kung ikaw naligtas, kung ikaw ligtas ka, tinawagan ka ng Panginoon. Who saved you and called you with an holy calling. Not according to our works, but according to His purpose and grace. So tandaan natin mga kapatid, okay, na hindi dahil kung ano ka, kung sino ka, o ano ka, kung dahil sa purpose ng Panginoon. Dahil sa purpose ng Panginoon sa buhay mo. Okay? So, makita natin mga kapatid ang requirements of effective service to God sa ating text. At gusto ko lang ulit basahin. Okay, sabi niya dito, Romans chapter 12 verse 1-8, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ibig sabihin, which is your reasonable service, ibig sabihin yan, living sacrifice, holy, acceptable unto God ka. Para ito ay reasonable ka na maglingkod. Pag wala yan, hindi mo ginawa yan, hindi ka reasonable, servant. Okay? At verse 2, tinuloy niya, and, ibig sabihin, dugtong niya yan. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So alam nyo, mga kapatid, may kanya-kanya tayong measure of faith. Okay, ako ay
senior citizen na ako. Kaya nga pag mayroon akong mga bagay na ito ay hindi ako talaga lubos na naunawaan, nagtatanong ako kay Evangelist Rudy, na parang anak ko lang yan, pag tungkol sa edad. Ako, 64, magsi-65 na ako, 65 na ako. Okay. Pero hindi ako nahiya na magtanong sa kanya. Minsan, tinatanong ko din si Pastor Randy. Okay. Yan. So, si Pastor Ben, minsan nagtatanong din ako sa kanya, pero dahil sa kanya, mas tinatanong ko itong mga bata, kasi medyo, bata sila, mas pero nagtatanong din ako kay Pastor Ben. Kung meron akong hindi nauunawaan, Pastor, ano ba ang ganito? Okay? Kaya sabi niya na to think highly. Sabi niya, then they ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. For us, we have many members in one body. That's already okay, ibig sabihin dito, makita natin na ito individual ang tinutukoy dyan, ito pagkatapos as a group of people na, or as the group of the same people. So we being many are one body, and every man members one of another, having then gifts, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy, according to the proportion of faith, or ministry, let us await on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that rolleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. So, ang panawagan natin mga kapatid, it depends upon the will of God to you. Hindi ikaw pipili. Hindi ako pipili ang kagustuhan ng Panginoon sa iyo. Kaya sabi ko noon, tawagan ako ng Panginoon. Okay, mag-resign ka. Lord, may anak na ako, hindi na ako. Panginoon, may anak na ako Paano mapapaaral sila pag mag-resign ako? At nung nag-resign ako, sabi ng nanay ko, ikaw, pinaaral kita. Kaya nahirapan ako. Para ito, mapaaral mo din ng mga anak mo. Paano mapapaaral mo ng mga anak mo? Pupunta ka pa sa Santiago. Wala ka namang doon. Wala ka namang lupa. Wala ka namang alam niyo mga kapatid, iniwan ko lahat ang mga sa amin. Okay, pero nagpunta kami sa Santiago, maghanap buhay din ako. Ngayon, hanggang ngayon, ay magsasaka ako. Yan, magsasaka ako. Kaya tignan nyo. Okay, ang mukha ko. Itim. Bakit? Farmer ako Farmer ako. Okay, so yun ang dapat natin isipan natin. Okay, sa kuya, prophecy according to the portion of faith. Okay, so tandaan natin mga kapatid. Nandun na, prophecy according to the proportion of faith. So tandaan natin mga kapatid. Binasa natin kanina doon sa 1 Corinthians chapter 1. Nang Panginoon, hindi na pinibili yung mga magagaling. Hindi niya pinili yung mga hindi lang siya pinili yung mga magagaling din Si Apostol Pablo, di ba? Magaling yan. He was a student of Gamaliel. Okay? Yan. Pero nakita natin, si Apostol Pablo, very humble. Hindi hambog. Hindi mayabang. Okay, kaya hindi naman lahat pinipili ng Panginoon naman ay mga sabi na lang natin, BO. Hindi. Mayroon siyang pinili na magagaling. Pero alam ko ang pagpili ng Panginoon, it depends upon sa heart. Amen. Sa puso. Okay? Having then give, differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Okay? So ang Panginoon ay pinili niya tayo. Okay, ang Panginoon siya nagbigay ng mga gifts sa atin. Nung alam nyo, nung ako'y hindi pa lumalago sa pananampalataya, para ba ako may inggit bakit yung naman nalalaman ko yung bakit ganito. Pero habang lumago sa pananampalataya, thank you Lord, because you used me in the ministry. You put me into this situation. Okay? Kaya ako'y masaya, naglingkod. Bakit? Dahil alam ko ang Panginoon siya tumutulong sa akin. According to the proportion of the gift given to us by God. Okay? Yan. Proportion of faith. When a minister, let us wait on ministering.
he that teacheth on teaching, or he that exhorteth or in exhortation, that give, exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Pagbabasahin natin mga kapatid, ito ay mayroong tinutukoy dyan na address sa body of Christ. At mayroon ding dyan address sa local church. Saan magtuturo ang tao? Doon sa body of Christ? Saan ba body of Christ? Siyempre nakasulat sa langit, na mauna patay na, nandun sila. At mga iba, nandito. At yung mga iba, wala pa, di pa ligtas. So can you point where is the body of Christ now? Hindi pa kumpleto eh. So yun ipag-pray natin para makumpleto na. Pag makumpleto ito, rapid na tayo. Okay. Hindi ka naman pwede makapagturo dun eh. So ang tinutukoy dito, magtuturo dito sa local church. Okay? So with the cooperation of the churches of like faith, cooperation of the churches of like faith. Okay? So yan ang pa natin. Okay? So what are these requirements? So pa natin mga kapatid. Yan. So number 1, be a living sacrifice. Living sacrifice. Kaya sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya dito, mayroon yung word na present your bodies a living sacrifice. Tandaan natin mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng living sacrifice? Buhay na sakripisyo. Tandaan natin mga kapatid, one time we are dead. We are dead in sin. Kaya sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So yan, alam ko na unawaan na natin lahat. Romans chapter 3:10, as it is written, the Son righteous is not one, for all have sinned and come short of the glory of God. Isaiah 49 verse 2, but your iniquities have separated me between you and your God, and your sins have hid his face from you, that you will not hear. So tandaan natin mga kapatid, paano ka makapaglilingkod sa Panginoon kung hindi ka namang pinapakinggan? Right? Kasi limited tayo, makatandaan ninyo. Limited tayo pag walang Panginoon sa atin, wala tayong magagawa sa ministry. Subukan nyo ang tignan niyaan. Ano makita nyo? Puti lang na pintura. Hindi nyo alam kung nasa likod. Pero ang Diyos ang tumingin, alam niya yan. So kailangan dapat na lagi lahat ang ating mga gagawin, kukonsultahin natin siya para ipakita niya at sasabihin sa iyo ay ang gagawin mo. Okay? Pero pag hindi ka ligtas, hindi mo siya matatawagan, hindi ka papakinggan. Pero sabi ng Bible, sabi niya, men become alive through Christ. Hebrews 9:28, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Then Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, because it's the power of God to salvation, to them that believe, to the Jew person also to the Greek. Okay, so Ephesians 1:12, sabi, in whom he also trusted, after that he heard the words of truth, okay, the gospel of salvation, in whom also after that you believe, you are sealed with the spirit of promise. Yan na, ulit-ulit na yan. Okay? Then Romans 6:23, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So once that you have already that life, yung eternal life na yan, ibig sabihin you have already Christ. And if we have already Christ, we have already connection to God. Because the Spirit of the Lord is our connection to God. Kaya nung nagkasal sa Diyos sa Eva, ano nangyari? Namatay ang kanilang spirit, ibig sabihin, their connection was cut off so they can no longer follow the Lord. But God made a temporary way for them. Pero nakita, yung temporary yun, mga kapatid, hindi naging matagumpay sa kanila. Kaya that's the reason why Jesus Christ because the Father sent Jesus Christ para sa ganon, yung problema rin ng kasalanan, ito mabigyan ng kalutasan para tayo ay magkaroon ng buhay, magkaroon ng banal na spirito, na siya ngayon ang connection natin sa Panginoon. Siya ang magtuturo sa atin, siya ang gagabay sa atin, siya ang magagabay ng mga iba't ibang mga bagay na hindi natin kayang gawin, mga kapatid. Okay? So, we must have to be a living sacrifice. And number 2, we must have to be holy. Romans 12:1.
Okay? So are you a living sacrifice of the Lord? Ibig sabihin, living sacrifice ka, naligtas ka, then, ibinigay mo sarili mo sa Panginoon. Okay? So you must have to give ourselves to the Lord. If you want to serve the Lord, give yourself unto Him. At doon mo makita kung paano ka gagawin tutulungan ng Panginoon. Okay? Okay, so titignan natin. Dito sa 1 Peter 1:15-16, but as we which called you is holy, so be holy in all manners of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. Okay, siya ang ating siya ang ating commander, ang Panginoon Kristo. He is our Lord. Siya ang ating pastor. He is the chief shepherd. Okay? At dito sa Leviticus chapter 27-8, sabi niya, sanctify yourself therefore and be ye holy, for I am the Lord your God, and shall keep my statutes and do them. I am the Lord which sanctify you. So tandaan natin mga kapatid, totoo, nawas na ligtas tayo, God already forgiven our sin. Our past sin, future sin, and future sin. But remember, my dear brethren, habang kayo nabubuhay, gagawa ka ng kasalanan. Kasalanan yan. Kaya nga sabi ng Bible, shall you continue in sin that grace may abound? Sino nagsabi noon? Si Apostol Pablo, sa ating panahon yon. Kaya ibig sabihin, pag nagagawa ka ng kasalanan, hindi man mawawala ang kaligtasan mo, pero maapektuhan yung relationship mo sa Panginoon. Kaya sabi niya, shall you continue in sin that grace may abound? God forbid, how can they that are dead to sin shall live any longer therein? Okay, lang yung sinasabi sa church, mga kapatid, ito, one is enough. Two is too much. Three is dangerous. Bakit? Yung sabi nila, sinasabi, anak ka ng Panginoon na makapangyarihan. Kung tunay na ligtas ka, hindi ka kaya aawatin? Ha? Hindi ka aawatin? Kaya tingnan natin doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. There's no temptation taken you as common to men. But once temptation, hindi ko na po once temptation comes, will provide you a way for you to escape, that you are able to bear it. So mga kapatid, okay, wala kang rason. So ngayon isang Kristiyano, isang tao, mga kapatid, na ito ay sabi niya niligtas, at paulit-ulit na magkakasala yan, questionable ang kaligtasan yan. Kaligtasan, bakit ibaba ang Diyos na sa akin at sa iyo? Dumaan tayo lang sa pagkabatang pananampalataya. Okay? Andun talaga na pagbata ko sa pananampalataya, andyan ang Diablo. Pero nung ko nakita ang Panginoon, ito talagang nagpapabayan. Kaya, may brethren, tiyakin nyo, naligtas kayo. Are you saved? Can you answer it? Can you answer it directly with the proof in the Bible? So tandaan natin mga kapatid, be holy, in order that the Lord will use you effectively in the ministry. That you can serve the Lord successfully. Okay? Then, letter C, mga kapatid, be acceptable to God. Katanggap-tanggap ka. Ha? Okay, sa Romans chapter 12, okay, sabi niya, acceptable unto God with reasonable service. How to become acceptable? Okay, andun niya, to become acceptable. Okay? You must have to be a living sacrifice. You must have to be holy. Ano pa dapat para acceptable ka? Okay? So ito, nakita ko mga kapatid dito. Okay. So para ikaw ay katanggap-tanggap sa pamilya mo. Una, pamilya. Ano ang dapat mayroon? Ikaw, tatay. Kailangan na alam mo ang iyong personal responsibility. Okay? You know your personal responsibility as a father. Kaya nung sabi sa 1 Timothy, kung ano natin sa 1 Timothy chapter 5, but if any provide not for his own personal responsibility, right? Only. And especially for those of his own house, had denied the faith and is worse than infidel. Kaya ngayon, yung personal responsibility na binigay ng Panginoon sa atin, pag hindi mo lang gagawin yon, para lang sinto-sinto. Sino bang sinto-sinto dito sa atin? Boy, hindi ako. Ha?
Sino? Okay? At dito pa sa Galatians 4:6-4-5, inuli ko na lang ito. And let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another, for everyone shall bear his own burden. So that's personal responsibility, mga kapatid. Kung yung personal responsibility mo, ginagawa mo yan at nakikita una pamilya mo at nakikita ang churches of Life Faith natin, of course, acceptable ka sa grupo. Right? Acceptable ka. Ha? Okay. So you must have to have that personal responsibility. Makita natin sa Bible especially for his own house. It's personal yan. Hindi binigay kay Pastor Randy yan. Ha? Para siya magbigay ng pan. Si Pastor Ben, hindi binigay yan. Kaya may pamilya ni Pastor Ben, kanyang personal responsibility. May pamilya ni Pastor Randy, ang kanyang pamilya. Si Pastor Sam, ang kanyang pamilya. It's not my responsibility. It is our responsibility. That's personal responsibility. Paano ka ma-i-accept? Okay. Siyempre, because of the words of God, i-accept ka nung kaya lang medyo, di ba? Ayan. Okay, so yun ang dapat natin ilagay sa ating mga isipan, mga kapatid. Then, next, ito, be acceptable, accept and perform your delegated responsibility. Ano ba yung mga delegated responsibility? Ha? Okay. Tingnan natin dito. This is the state of having a duty to deal something with or from of having control over someone. Okay. Ayan dito. Sa 1 Corinthians 3:9-10, for we are laborers together with God. We are God's husbandry. We are God's building. Sino nagbigay yung responsibility na yon? Ang Panginoon Kristo. So that is a delegated responsibility. Ano to? Doon sa body of Christ. Di ba? Ang ito yung body of Christ. So tandaan natin, mga kapatid, sa body of Christ, mayroon tayong responsibility na gagawin. Okay, ano yon? Okay, to preach about the real way of salvation. Okay, the real way of salvation. Dapat responsibility natin yon. Kaya ngayon, mayroon ito, grupo, nagkaroon ng missionary journey. Okay? Grupo na pumunta rito, then idinidiin talagang kaligtasan, then other doctrines na dapat malaman. So yun ang ating delegated responsibility. Nanggaling talaga sa Panginoon yan. Okay? Kaya sabi niya dito, for we are laborers together. Laborers together tayo. Sino nag-utos sa atin? Nag-utos sa atin, walang iba kundi Panginoon through His Word. So ngayon nandito tayo. Okay? Kaya yun ang sinasabi, yung delegated responsibility, we have that partnership as a body of Christ. Ha? May partnership tayo. Kaya tandaan natin, mga kapatid, doon sa body of Christ, we are interdependence. Ha? Yan, lagi pinopos ni Evangelist Joey yan. We are interdependence. Okay, kaya ngayon nagkaroon tayo ng recurrent. Bakit? To align our doctrine in the Bible in order to become one in that particular position in the Bible. Delegated responsibility yan. At for example, okay, andyan si Pastor Ben. Ang Panginoon ito ay nireveal yung bagay na yon. Responsibility ng Panginoon because it is a delegated responsibility sa Kanya na ipaalam sa iba. So we are interdependent. Hindi na pwede ito. Ako lang, no! Mga kapatid. Okay? Ayan. According to the grace of Christ which is given to me. Unto me. So, kanya-kanya itong abilidad, mga kapatid. Ha? Okay, si Evangelist Rudy, ang talas ang kanyang memorya. Pero ako, tandaan na eh. Ha? Kuminsan, kailangan pa ng ilang minuto, walang alaala. Kaya ngayon, nakasulat na lang dito. Ha? Okay. Yan, according to the grace of God which is given to me as a wise master builder, I have laid a foundation and another builder upon. Okay? Kaya yan, so, yun ang dapat natin ilagay sa ating mga puso
ating maisipan. Medyo pa nito ha. Okay. Then next mga kapatid, be mindful of your moral responsibility. Para acceptable ka sa grupo, acceptable ka pati sa Panginoon, accepted na tayo, no? Di ba? Ligtas tayo eh. Pero pag gumagawa ka ng kasalanan, acceptable ka ba sa Panginoon? Ha? Siyempre masisira yung yung relationship. Paano yun? Okay? Ayan. So be mindful of your moral responsibility. This is a thing that one is required from within to do as a part of a job, rule, or any other obligation that other may see to respect or honor you because you are worthy to be followed as a proof of your identity known by others. Ano bang tinutukoy dito? Yung morality natin. Ha? Yung morality mo, sabi mo na ang Panginoon is a holy God. Eh pagkatapos, anong ginagawa mo? Okay, so we must have to be mindful of our moral responsibility. Okay? Kaya andyan ang guide, wag na natin ito babasahin lahat. Okay? Kaya ang pinakano na lang dito, let your light so shine before men. Ano bang yung light so shine before men? That they may see your good works. Ano yung good works yan? Okay? Ang good works natin, of course, makita natin sa Bible yan. It includes also our faithfulness in doing the will of God to our lives. And also, tandaan natin mga kapatid, ang good works na tinutukoyan. Ano sabi niya dito? And glorify your Father which is in heaven. Ano ba ang gawain mo? Mayroon kang tinatago? Sabi ng Bible, na pag ito ay nakakadiri, na ito ay maalaala yung ginagawa nila. Okay, so yun ang dapat nating alagay sa ating isipan. Are you acceptable to God? Are you acceptable? Okay? And letter D, mga kapatid, be not conformed to this world. Be not conformed. Doon sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed, but be that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Andun naman yung acceptable, perfect will of God. So, we must not have to conform to this world. Anong ginagawa ng iba na ito hindi kaaya-aya, huwag mong gagayain. Sabagay, ito ay matatalakay separately ito ni Evangelist Joey. Yung mga bagay nito. Okay. Anong sabi dito sa 1 John chapter 2, 15-17? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ano bang gawain ng mundo, kapatid? Anong gawin ng mundo? Okay. So, imbes na mayroong activity natin sa church, may nag-invite sa'yo na birthday, pupunta sa isang resort, yung birthday, ito ay isang beses sa isang taon. Pero sa simbahan o sa church, okay, every Sunday, prayer meeting, hindi na ako a-attend. That's worldly mindset. Okay, that is a worldly mindset, mga kapatid. So, yun ang dapat natin. Ano ba yung mga worldly activities? Okay, mga kapatid? Yung mga makamundo. Pag inom-inom ng alak, pag girlfriend, boyfriend. Okay. So, tanong ko sa inyo, Pastor, may boyfriend ako, girlfriend ako, pero di na kami nagtatatsingan. Pero, sino ba nagkaroon ng gano'ng mga relationship na lagi sila nagkikita na walang tatsingan? Na walang tatsingan. Kaya yan ay worldly yan. So dapat kayo mga kabataan, nakakatakot na nangyayari sa mga kabataan. Tandaan natin, hindi naman bawal mag-asawa eh. Pero dapat,
Pag sumagot ka na sa isang lalaki, dapat nasa proseso at agad kasal. Alam naman yung style ng si noon, Ayaw ko talaga ng long engagement. likewise, Ayaw ko. Kaya nga, ilang palang, Sister Josie noon, sabi sa akin, mag-aral pa ako, gusto ko mag-aral ng piano. Sabi niya. Sabi ko, alam mo ka, matututunan mo yan, matututunan mo din yan pag mag-asawa na tayo. So hindi kami nag-long engagement. Bakit? Ayaw ko magkasala eh. Ayaw ko magkasala. So ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. So noon ay hindi pa nakikipag-fellowship sa mga no boyfriend, no girlfriend. Well, nag-girlfriend kami, pero sandali ilang buwan lang. Kasal kami kaagad. Okay? Kaya yun ang dapat natin lag-isipan natin. We must not have to conform to this world. Okay, dito sa Romans chapter 8, 5-8, sabi niya, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is an enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So they that are in the flesh cannot please God. Okay? Kaya yung mayroong ganyan-ganyan na gusto ng girlfriend niyan, cannot please God. Because that is a carnal activity, the worldly activity. Okay? So, kayo mga kabataan, mind the Lord lang kayo. Huwag yung gagayain yung mga iba. Huwag yung gagayain ng mga iba. Yes. Okay, kayo nagpapasalamat dahil mayroon tayong church na nagsasabi sa inyo mga bagay na yan. Okay, di ba? Ngayon, okay, according to history, sa ating panahon, ngayong panahon natin, ang dami-daming teenage pregnancy. Teenage pregnancy. Comparing in the past. Bakit? Yung preaching ni Pastor Ben kanina, na ito mahilig sa cellphone. Na hindi lang mga kabataan, pati na rin mga pastor. Mga kapatid. So dapat, you must have to be example. Okay? Huwag tayong mag-conform sa mundo. Dahil pasama ng mundo. Okay? Pasama ng mundo. Okay, letter E, mga kapatid, be humble always, glorify God in everything, no self-entitlement. Okay, be humble. Sa Romans chapter 12:13, for I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly that he ought to think. So alam niyo kapatid, wala tama naman tayo pagmamayabang eh. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? No kanyang pinag-aralan ay parang danglang, tai. Okay? So yun ang dapat natin ilagay sa ating mga pusipan natin. Kaya tingnan natin sa Apostle Paul, sabi niya, 1 Timothy chapter 15, 9-10, for I am the least of the apostles that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God, but by the grace of God I am what I am. He was bestowed upon me, was not in vain. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. So tandaan natin mga kapatid, in order ikaw ay maging karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon, you must have to be humble. Always glorify God in everything and no self-entitlement. Alam niyo, mayroon akong narinig na evangelist. Matanda na, pero namatay na. Ito. Pinag-tweet, sabi niya, kung wala kung wala si pastor na ganito, saan ang mga mananampalataya dito sa Northern Luzon? Kung wala si ganito,
Saan ba ang mga churches sa Northern Luzon? Kung wala ganito, saan kayo ngayon? Pailing ako eh. Ano? Ano naman ito? That's self-entitlement. Tuso ng diablo, mga kapatid. Kaya nang dapat natin lagi-isipan natin. Kaya dito sa 1 Corinthians 3:4-7, sabi for while one said, I am of Paul, and another am Apollos, are ye not carnal? Who then is Apollos, and who is then Paul, who is Apollos? But ministers of whom we believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. So alam niyo mga kapatid, kahit gaano ang mang katalino, kagaling, kung wala ang Panginoon na ito ay magbibigay ng bunga sa mga effort mo, wala kang magagawa. Kaya you must have to be humble. You must have to be humble, mga kapatid. Okay? Kaya sa James chapter 4, 6-10, but he giveth more grace, whether he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. And He shall lift you up. So, you must have to be humble. Magpapakumbaba lang tayo, mga kapatid. Ha? Okay. So, tandaan natin yon. So, be humble always, glorify God in everything, no self-entitlement. Okay? Yan. Sa Proverbs chapter 16:8, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Sa kailangan na dapat tayo maging mapakumbaba. Okay? So, next natin pag-aralan, God put us into the ministry. So that is enablement of God. Those are the requirements. Okay? If we can meet those requirements, mga kapatid, gagawin yung requirement na yun, alam po tayo ay maging epektibo na maglingkod sa Panginoon. So tandaan natin, hindi naman yung dami ng members na maging matagumpay ang church. Kahit marami naman sila, puro kaknalan. Diba? And that's not the measurement. Pero mayroon naman punto kung spiritual lahat sila. Kung puro karnal, matagumpay ba? Yung mga iba lamang, gusto lang ubatin dahil mayroon siyang kursunada na young people. Diba? May mga ganun Okay? Kaya yun ang dapat natin lagi-isipan natin. Okay, kaya dito sa 1 Timothy 1:12, and I thank Christ Jesus our Lord that enabled me, nabasa natin kanina ito, that He counted me faithful, putting me into the ministry. These ministries are given to the body of Christ, but these are being practiced in the local church. Okay, so basahin natin yung 1 Corinthians chapter 12. Wala natin 1 Corinthians chapter 12, basahin natin. Ano ba ang address dito? Okay, ang address dito ay local church. Pero ang konteksto, yung sinasabi sa 12, body of Christ. Body of Christ. Okay, tinutukoy. Okay, so sa Romans chapter 12, sabi niya, for us we have many members in one body, and members have not the same office. So we being made one, so being many are one body in Christ. So that's the body of Christ. Okay? And every members one of another, having then gift differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Saan ba tayo? Saan ba ito prophesy? Ito ibig sabihin, that is preaching. Okay? That is preaching. Saan ba gagawin yon? Saan ginagawa? Di ba sa local? Okay, sa local, is ginagawa, sino gumagawa? Church. Sa street preaching. Body of Christ pa gumagawa nun? Pinaputos sa body of Christ,
Pero gagawin doon sa local church. Right? Gagawin sa local church yun. Okay? Kaya yun ang ako natin. So, okay, where prophecy, let us prophesy according to the person of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Ano ginagawa to? Sa local church, right? Or that he exhorted on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Let love without dissimulation, abhor that which is evil, cleave that which is good, be kindly affection one to another, with brotherly love, in honor preparing one another. Okay, saan ba gagawin yan? Of course, sa local church dito na. Okay, so tandaan natin, pag binabasa natin ang Biblia, may address doon sa body of Christ, then mayroon din tinutukoy sa lokal. Kasi ang ministry, ito ay ibinigay doon sa body of Christ yun. But it's being practiced in the local church. In the local church. Okay? So yun ang natin. Kaya sabi niya dito, bless them which persecute you, bless and curse not, rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another, mind not hating, but condescend of men of low estate, be not wise in their own conceit. Okay? So yun ang dapat natin nag-isipan natin. So what are these ministries given to the body of Christ? Okay, so nabasa natin kanina dito, and I thank Christ Jesus, our Lord, that enabled me, for that he counted me faithful, putting me to the ministry. Then 2 Peter 1:10, wherefore, be rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall. So ano ba yung election, mga kapatid? Okay, tignan natin ito, ating pretext natin, doon sa John, chapter 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bear fruit. And your fruit should remain, that anything is asked in the Father in my name, I will give it to you. So ang salvation, mga kapatid, it's not election. Pero yung service natin, mga kapatid, it is, yun ang election, pipiliin ka. Okay? Ngayon, kaya nga, tignan natin, si Evangelist Rudy, di ba ang nagtimpal sa kanya, Pastor Rami? Diba? Noon, siya ang nagano sa kanya. Di ba, ang una na nagbaliktad, doon ang nagtuturo si Pastor Randy kay Evangelist Rudy. Tapos dumating ng panahon, nagbaliktad, si Evangelist Rudy na nagturo kay Pastor Randy. Bakit? Ang Diyos ang pumili eh. Yun ang tinutukoy yun, mga kapatid. Ha? Okay? So, number 1, what are these ministries? So, letter A, number 1, the ministry of the word. Acts chapter 6, verse 4, but we will give ourselves continually to reading, to prayer, and to ministry of the word. Okay? So, ano application dito? What is the ministry of the word? Reading. Read. Basahin. Sino sa inyo ang lagi nagbabasa ng Bible? Be honest. Pagkitaas ang kamay, sino ang every morning and every evening or every day na nagbabasa ng Bible? Pagkitaas ang kamay. Bakit kukunti? Ha? Be honest. O, kayo mga kabataan, bakit hindi ko nagtataas ng kamay? Hindi kayo nagbabasa? Ha? Okay, sa aming group chat, may group chat ng mga ng mga young people. Okay, so mayroon silang pinako sa group chat nila, pero kasali ako doon, no? Na mayroon itong chapter by chapter everyday na inalagay kong nababasahin nila. Ha? Bible reading plan. Okay, kaya dapat magbasa kayo. Ha? Magbasa kayo ng Bible. Yan ang pagkain natin eh. Yan ang merienda. Okay? Ano ba nararamdaman nyo pag hindi kayo kumakain? Hindi kayo nagmimerienda. Ha? Kaya ayun, may ibang kabataan, pag walang ibinigay ng tatay, punta sa school, na walang pang merienda, hindi napapasok dahil magugutom daw. How about yung spiritual na buhay nyo? Ha? Reading. So seek ye out of the book of the Lord, Isaiah 34 verse 16. Seek ye out of the book of the Lord and read. None of this shall fail. Hindi raw papalya ito. None shall one harm make. Wala daw kaparis ito.
Walang pwedeng itabi. Wala dapat ipares. For my mouth had commanded them, and the Spirit that gathered them. So reading, that's very important na magbasa tayo ng Bible, and that is a ministry of the Word. Okay, then hearing. Yan, Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Okay? So anong hearing? Itong gawain natin ngayon, that is hearing. Okay? Ayan, Bible studies and so on and so forth. Then applying. It's very important to apply the words of God. Kaya dito sa Joshua 1:8, this book of the law that pertains to the word of God shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So how can you meditate the words of God kung hindi mo na nabasa, hindi mo na napakinggan, hindi mo na memorize? And thou shalt meditate therein day and night. Yung meditation, that is tantamount of memorizing. Okay? Day and night, that thou mayest observe to do what are written therein. So tandaan natin, pag hindi ka nagbabasa, hindi ka umaten sa services, mga kapatid, ano ang i-apply mo? Ano ang maima-mindset sa iyo? Pag lagi mong nababasa yan, lagi mong ito'y napapakinggan yan, napaalalahanan, ito ay naka-mindset ito. Of course, ito, anong sabi ng Bible? Na yung Word of God, ito ay ilalayo ka na gumawa ng kasalanan. Okay? So dapat, lagi tayo nagbabasa ng Bible, dapat tayo ay nakikinig, then i-apply. Sabi niya dito, this book of the law shall not depart of thy mouth, but meditate therein day and night thyself to do according what are written therein, then your way is prosperous and you may good success. So kailangan ng application of the Word of God, my dear brethren. Kaya ngayon, ito na mayroon akong nababasa din yan, okay, yung sinasabi nila na independence. Okay, independence. So saan ba inutos ng Panginoon ng independence? Yung independence, mga kapatid, it's all about church administration yon. When it comes to partnership, when it comes to fellowship, hindi sinabi ng Panginoon na dapat magkaroon din ng fellowship. Okay? Not only in the local church, but in churches of like faith. Kaya nga sa atin, mayroon tayong recurrent. Mayroon tayong recurrent. Mayroon nagpapaalalahanan. Kasi minsan, mga kapatid, yung kapwa mo pastor, mamahal mo, papaalalahanan mo siya. Kung mayroon itong narinig, kakausapin mo siya. So, kailangan dapat humbleness sa atin. Hindi din maging mayabang. Nabasa natin kanina na isa sa requirements of effective service ay kailangan na dapat must have to be humble. Ano bang ibig sabihin ng humbleness? Ang humbleness, ito ay accept what they are telling to you. Kung sakali man ito mali, nung sinabi, bakit? Pag mali sinabi sa'yo, sira ka na ba? Okay, kung tama, magdadahilan ka, tama. So tandaan na kapatid, kung tama isang bagay, accept it. Kaya nang sinasabi na, he that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. So yun ang dapat natin ilagay sa ipan natin. You must have to apply the words of God. You must have to be humble. Kailangan maging humble tayo. Okay? Kaya ngayon, okay, doon sa local church, of course, walang yung management sa church, walang pakialam ng ibang pastor. Okay, pwede mag-suggest, pwede ako magtanong, pwede doon, pero when it comes to management, hindi pwede kasi hindi lang pare-pare ang sitwasyon eh. Right? Hindi pare-pare ang sitwasyon ng ating lokalidad. Okay? As long as it will not deviate from the doctrine of God, ayan, mga kapatid. So yun ang dapat na ilagisipan natin. So that is applying the words of God. Okay? That applying the words of God. Huwag mo sabi na, wala akong kailangan. Okay? So, pinaalalahanan ka lang naman, hindi naman pinapakilaman doon sa loob ng church, kung ano ginagawa mo doon. Pakialaman yung attitude mo. Okay? Masama ba yung sabihan ng attitude mo? Okay? Kaya alam nyo, doon ako nag-aaral, ay kumuha ako ng psychology, at meron akong natutunan, ay mayroong isang subject
Ngayon sa atin, Johari Windo, yung isang lesson, yung fundamental of psychology, yung Johari Windo. Yung Johari Windo, isang window, okay, alam mo, at alam ng iba. Ibig sabihin, isang tao, mayroon kang alam na alam din ng iba na alam ka. Okay? So, na isang window, mayroong window na alam ng iba, di mo alam. Na mayroon ka parang ugali na gano'n, hindi pala totoo. Na parang ang sungit. Pero nung magkalapit na kami, hindi pala. Gano'n eh. Diba? Okay, ang akala ng iba, masungit ka. Pero sa katotohanan, hindi naman. Yun ang window na alam mo, ay alam ng iba, hindi mo alam. Yeah. Alam mo, hindi alam ng iba. Okay? Doon sa window, alam ng iba, ay alam mo, alam ng iba, di mo alam. Yan. Okay. So yun ang discovery of talent. Mga yun. Kaya alam ng iba, di mo alam. Okay, yung isa ay hindi mo alam, hindi rin alam ng iba. Okay? So yung window na yon, yung napag-aralan ko noon, yung ganun kaya dapat mga kapatid, kung i-apply natin yan, yan ay ito, that is an opinion of an unbeliever. Pero hindi naman masama pag i-apply natin yun, di ba? Okay? Pa-remind tayo, mayroon pala akong ugali na hindi nakikita, na nakita ng iba. And because of that, you must have to accept. Okay? Accept and apply humbleness. Sa Bible naman okay? Rebuke them sharply that may be sound in the faith. Right? Rebuke them sharply that may be sound in the faith. Ano ba yun? Rebuke. Yung rebuke yung ginagawa niya, akala niya tama. Hindi pa tama. So you must have to believe it. And you must have to be humble to accept. Okay, so yun ang dapat natin lag-isipan natin. So you must have to apply the words of God. I-apply natin. Okay, then number 2, the ministry of the Lord. Ano bang ministry of the Lord? So Acts chapter 13 verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work wherein I have called them. Okay, ang application, any activity done directly for the glory of God belongs to this ministry. Ministry of the Lord. Kaya itong mga ministry nito, sometimes overlapping Ano yung mga kwan ito? Okay, dito sa Acts chapter 13 verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hand on them, they sent them away. Okay, ito, prayer and fasting. So, prayer and fasting, or prayer, yan, it is belong to the ministry of the Lord. Because, pag nagpre-pray ka ba sa tao? Nagpre-pray mo kung kanino? Pray ka sa Diyos. Diyos asking. So, that is a ministry. So, sino ba sa inyo lagi nagpre-pray? So, minsan, ito'y fasting. Kita natin dito sa Acts chapter 13:3, kahit sa Apostle Paul, sabi niya, ay nag-undergo din ng fasting. Pag titignan mo yung fasting na yun, ay walang makain. Okay? Then sending out missionaries. Sabi, and they sent them away. Then accepting call of the Lord. Kasi pag mag-accept ka ng call, direct lang na ginagawa mo sa Diyos ay tinatanggap mo ito. So that is, you are ministering the Lord. You are ministering the Lord in this thing. Then singing for the Lord. Aawit ka para sa Panginoon. That is a ministry of the Lord. Okay? So, lahat ang mga bagay na ginagawa natin directly sa Diyos belongs to the ministry of the Lord. Kaya minsan ito overlapping Nag-overlap. Okay? Nag-overlap. Anong oras na natin? Medyo nagawan ko naman yata si missionary. Okay? Then una natin. Then number 3, ministry of the saints. Ano bang ministry of the saints? 1 Corinthians 16:15, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Okay, application.
Ano ba ito? Extending help to the needy Christians or the needy saints. Dito sa 2 Corinthians 4:8-5, praying us with much entreaty that you would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. And this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. So this is ministry of the saints, extending help to others. Ito ay they extend help to Apostle Paul. And that is ministry of the saints. Okay? That's ministry of the saints. Okay? Then extending helps. Ayan. Sa 1 Corinthians 16:1-3. Verse ito, extending helps to the needy. Now concerning the collection of the saints, as I have given unto the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God has prospered him, that there be no gathering. Ano sabi niya? There be no gathering when I come. And when I come, whosoever shall approve by your letters, then will I send to bring your liberality unto Jerusalem. So tayo, tandaan natin mga kapatid, we are churches of like faith. Kung gusto nyong tumulong sa iba, ipaalam naman niyo sa pastor nyo. Okay? Kaya sa church, kaya meron isang kapatid na nakita nila na kailangan ng tulong. Okay, so okay sige, mag-usap-usap kayo. Okay, then sabi ko, okay, ipaalam nyo doon sa pastor nila na tutulong kayo. Okay, saan idediretso na nila? Hindi, ipapaalam nyo sa pastor nila. Okay? Then pagkatapos, mayroon na nag-direct na GCash. Sino problem? But in-inform sa pastor. Sabi na lang, kay Pastor Ben. Yan. Pagkatapos, saan yung nakoleg na nila lahat? Opo, pastor, akin na yun. At ibigay ko personal sa kanila. Kaya yun ang dapat gagawin natin, mga kapatid. Para sa ganon, ay hindi naman ito'y masisira ang mga relasyon. Sa akin, okay lang. Okay lang sa akin, bakit yan ang ano niya? Pero nakita natin dito na now concerning the collection of the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first of the week, let every one of you lay by him, as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. And when I come, whosoever shall approve by your letters, then I will send to bring your liberality unto Jerusalem. So ito ministry of the saints ito, nangangailangan ng mga taga-Jerusalem ang tulong. So ngayon, anong ginawa na? I-delegate nila sa church at ang church ang nagbigay sa kanila. So na dapat gagawin natin, mga kapatid. At kung, for example, yung pastor kinuha niya ito, hindi pinarating, kasalanan na rin. Kasalanan yung pastor. Okay, kung gano'n ang pastor, paano mo pagtitiwalaan? Paano pagkakatiwalaan? Nandurugas naman na. Dapat maging example tayo. So, yun ang dapat natin gagawin, mga kapatid. Okay? Okay, then ministering of the saints, then minister together with each other. That's ministry of the saints. Then praying with one another. Okay, that is prayer, that is ministry of the saints. Magpapandalanginan tayo. Okay, sa 2 Corinthians 8:4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. So, kailangan mag-pray tayo, magpapanalanginan tayo. Okay? Magpapanalanginan tayo. Okay? Then, strengthening each other. Okay, sa 2 Timothy 4:17, notwithstanding, the Lord stood with me, and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of lion. Okay, so kailangan, mga kapatid, you must have to aware for this, and you must have to pray with one another. Then, okay. Ano pa dito? Encouraging one another. So, ministering together with one another ay next, encouraging one another. Hebrews 10:24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. So, kailangan ay you must have to challenge with one another. Okay, that's a ministry of the saints. Okay, then hospitality. Ano bang hospitality? Yan, kagaya si Pastor Cesar.
Pinatulong ako doon sa kanya napakalamig na office. Kagabi kanina, bandang alas 3, alas 2 na yata, nanginginig ako. Lumabas ako dito, natulog ako sa labas. Okay, that's hospitality. Okay, alam mo naman ginagawa ng iba't ibang mga churches natin ito, kapatid. Okay, sa 1 Peter 4:9, use hospitality one to another without grudging. Yan, sa 1 Timothy 4:2, a bishop must then be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober of good behavior, given to hospitality, apt to teach. So, my brethren, huwag natin sasabihin na mga pastor ito na hindi tutulungan. Tandaan natin mga kapatid, pastor ako. By studying the words of God alone, it will take time. Kaya pag magtrabaho ka, na permanenteng trabaho, hindi mo talaga magagawa yan. Okay. Kaya ako, talagang mayroon akong extra income. Why not? Pero mayroon akong kasama. Ini-instructan ko lang siya. Ini-instructan ko lang. Kaya, yun ang kwan. Kung, ito, sa akin lang kung sakali ang case ninyo at mayroong mga member na kaya, sabi ng pastor, mag-resign ka na sa trabaho mo. Kami nang susuporta sa'yo. Bawal ba yon? Bawal? Hindi naman eh. Anong sabi ng Bible? Okay. Yeah. Anong sabi ng Bible na doon sa 1 Timothy chapter 5 verse, saan na yun? Ayan, pakiano ngayon. The elder, the truly counted worthy of double honor. Yan, nabanggit ni Evangelist yan. Okay? Double honor. Wala akong pa dito, no? Okay, especially they that labor with the words of God. Then do not muzzle the ox that treadeth out of the corn. Anong pa doon? Okay, so tutulungan mo na pastor. Okay, tutulungan mo siya. Okay, kasi I know that I am telling because ako pastor ako, lalong-lalo, di naman ako napakagaling na gumawa ng mga lesson. Okay, kaya pag ito'y, lalong-lalo pag maraming activity. Maraming activity. Kaya yun ang dapat natin nag-isipan natin. No? Okay. So, next, dito sa letter D, for ministry of reconciliation. Then sa 2 Corinthians 5:18, and all things are of God who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Okay, yung application dito. Reconciliation is to be brought from enmity to friendship. Sino yon? Yung mga unbelievers. Reconcile sila sa Panginoon. Yan, ito ay paulit-ulit na nabanggit yan. To bring peace where there was once hatred and strife. So one times makasalanan tayo. We are separated from God. But through reconciliation, through preaching of the gospel of the grace of God, tayo ay reconciled sa Panginoon. That's the ministry of reconciliation. Okay? Then, reconciliation means the act of restoring a former state of peace and harmony. So, ang tao, okay, before nagkasala sila, Dan at saka sa Eva, ito ay, there is peace between God and men, Adam and Eve. But when nagkasala sila, nagkaroon ng separation. Nagbigay ng Panginoon ng temporary forgiveness of their sin, to cover their sin. Pero nakita natin na kahit ano man yung gawa nito ay unti-unti pa rin na bumubulusok ang tao. Okay, ilang beses bang bumulusok ang tao? Okay? Kaya gumawa ng Panginoon ng paraan, si Cain, ano nangyari? Pinatay pa rin niya si Abel. Yan, pagkatapos si Noah, lumihis din, di rin tununod sa gusto ng Panginoon. Si Abraham, nagkasala din yan. No? Pero, na-remind siya. Tapos si Moses,
Kita ko po si Moses, ang Israel ay nagiging patay na, nagiging sementeryo. Okay, naging sementeryo, sabi doon sa si Ezekiel, chapter 37, if not mistaken. And because of that, pumunta ng Prince of Cristo to save them, to restore them, to establish again the kingdom na ito ay nasira dahil doon sa ginawa ni Jeroboam na nagpa-advise sa mga bata instead sa mga matatanda, sa mga elders. Yan, nag-divide hanggang ito ay nawala ang Israel sa mapa, na sinakop ang banyagang bansa. At yun ang dahilan kaya ang Panginoon pumunta to restore them, to restore the kingdom to them. But mayroon plano para ng Panginoon, that's the mystery, that is the gospel of the that is the body of Christ, and that's the gospel of the grace of God. So alam ko ito ay naituro na sa atin ito, Ministry of Reconciliation. So ano ba yung mga activities natin dito? Okay? So, street preaching, hindi lang naman street preaching, house-to-house visitation, tract distribution, online, hindi man yan. Okay, pero tandaan natin mga kapatid, na kailangan that you must have to observe also yung kailangan na dapat tayo ay maging maingat, hindi tayo nakakasakit sa iba, na hindi natin ito binabiolate yung independence of the local church. Okay, independence of the local church. Okay, so yun lang ang lesson natin. So it's already 4 na ba? Yan, 4 o'clock. 4 o'clock na. Okay, so ito ang lesson na binigay sa akin, and thank you so much for the opportunity. Okay, about this subject, about Christian service and ministries. Ano ulit ang pagkakaiba ng service at saka ministries? Ang service and ministries hindi eksaktong pareho, pero there is a close relationship with each other. Okay? Yung service, ito ay maglilingkod ka, mag-serve ka sa Panginoon. Mag-serve ka. Okay, yung ministry naman, ito always remember na mag-serve ka with the spirit of servant. So, ang ministry, there is a servanthood attitude. Service ay hindi lagi may servanthood. Kaya ang ministry, mga kapatid, there is always a servanthood attitude. Because you are minister, you are servant. Ang service, mga kapatid, that is only catering the needs of others. Na kahit man ito, ang tingin mo sa kanya, ito ay mababa, mataas ka, service pa rin yun. Pero ang ministry, mga kapatid, kaya ang tingin mo mataas ka, mababa yung tao, that's no longer, hindi yun, hindi ka minister pag ganun. Pag if we're talking about ministry, there is always servant attitude attached in it. There is humbleness. Mga kapatid, tanda niya. Kaya tingnan natin, yung mga mayayabang. Ha? Okay, ano sabi ng Bible? Pride goeth before a fool. Kaya tandaan natin, you must have to always be humble. Okay? Be humble. You must have to follow the footsteps of the Lord Jesus Christ. That He humbled Himself. Even losing His life to perform the ministry given to Him by the model. Okay? So yun ang dapat natin lagi sa isipan natin. Lalo bang sabi sa Matthew chapter, okay, sabi niya, He came here He came here to minister and to give His life, His life a ransom for many. So He came here to minister. Okay, to minister. He came here to serve as a servant. To save us. Okay, so yun lang. Let's pray. Ay tumayo. Lord God, most Holy Father, once again, we are so grateful for your goodness. Thank you, Lord, for this opportunity to be given to your servant, and able to share thy words regarding service and ministry.
and ministering. Tulungan niyo po ang bawat isa. Gabayan po Panginoon para ikaw palaging itataas. Napapalusot ng mga buhay. Pagpapray ko Panginoon, pagpray namin, ang aming pong last speaker, si Evangelist Joey, tulungan mo siya at gabayan para Panginoon ay ito ay mapagbigay din po Panginoon ang nourishment ng aming mga kaluluwa, encouragement para kami maging matatag sa aming pong buhay spiritual. Tulungan niyo po, gabayan niyo po ang bati sa amin, pati niyo po Panginoon ang pagpapatuloy ang aming pong missionary journey. Ikaw na ang tumulong Panginoon para sa ganun po Panginoon, maging matagumpay ang resulta ang missionary journey nito. Ikaw na po may taas at manatila po Panginoon. Dahil tunay po na kung wala ka, kailangan mo lang magagawa. Lord, ito aming pong panalangin sa pangalan ng Kristo na pagligtas. Amen. 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 Praise God. Mga ministro